Ngayon, mag-a-add naman tayo ng paano naman sa supplier tapos hindi siya makita sa AP voucher. Ngayon, dito lang siya ngayon. Pupunta tayo kay supplier list. Ngayon, kukunin natin yung pinakadulo nito. Ayan, makikita natin dyan. Magtatanong tayo kay Binance kung saan ba natin siya itatag. Kung AP ba, AR, or advances, yung mga ganun. Then ngayon, kung mag-a-add tayo dito, same lang. Click nyo lang tong nasa taas para magsunod-sunod siya. Ito kasi yung mga sinauna pa, pero yung sinusundan nating pattern dito is yung sa TOB S00417 na. Ngayon, pag mag-a-add kayo ng bago, i-add nyo na dyan yung TOB S00418 na. Yan. Then, lagay nyo lang yung supplier name, register name, yan. Yung ilapan nyo lang kung anong meron tayong pwedeng ilagay dyan kasi mas maganda pag kompleto. Mas maganda kita agad lahat ng details. Ngayon, pag na-save nyo siya, sample, sinave na natin, pupunta ngayon tayo dito, set as subsidiary. Ngayon, ito, minsan, pinapalitan din natin siya, pero sa supplier list, automatic, tatag natin siya sa accounts payable 3. Yan. Makikita nyo naman siya dyan, pag nakatag na siya, dito naman siya makikita sa subsidiary. Yan. Check natin si Edmundo. Check natin. Siya dyan. Siya nakatag. Ayan. Si Edmundo nakatag siya sa account payable trade and non-trade. Ayan. Makikita niya siya dito sa subsidiary. Kung hindi pa siya nakatag, dito niyo makikita yung mga nakatag na. Halimbawa kanina sila Erwin. Check lang natin sa employee. Yun. 020. Hatol. Check natin dito si Hatol. Lalabas siya. Yan. Hatol Erwin yun. Nakatag siya sa advances to officer and employees. Diyan lang siya nag-a-add. And pagdating dito sa AP voucher, yan. Add ka lang. Makikita na dito si check natin. Supplier. Sample lang natin. Si Edmundo. Yan. Diyan siya lalabas. Pag hindi pa siya nakatag, automatic, wala siyang lalabas dito. Hindi siya makikita dito. Ngayon, pag nagpa-add si Binance, yan, para lumabas siya dito, i-add muna natin sa supplier list, then set as active subsidiary natin siya. Yun lang po. Discuss natin dito.